If God is for us, who is against us? May naninira sa'yo, may problema ka, dahil mo pinagdadaanan, feeling mo everything is against you, then remember this, you were reconciled with God. Forget none of His benefits. He died for you. Because of His death, you were reconciled to His Father. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong series on true worship. Ito po ay mga aralin mula po sa mga selected psalms. And alam po ninyo, ito po ay napakahalagang bagay sapagkat ang ating pong kasalukuyang buhay is a reflection of our worship. Kapag tama yung ating pagsamba, tama yung ating sinasamba, sigurado ayos ang buhay natin. Ngayon, kung mali, makikita rin natin yan sa buhay natin. Kasi nga yung ating pong sinasamba, nagre-reflect yun sa ating pagkatao. Kaya nakakalungkot man sabihin, dito sa bansang Pilipinas, bagamat tayo'y maka-Diyos, makapansin po ninyo, yung pagsamba natin medyo may dispalinghado kasi hindi nagre-reflect sa buong bayan natin. Kaya napaka-importante ang aralin na ito. Kaya yung ating pong pang-araw-araw na attitude or yung ating pagtugon sa mga bagay-bagay, reflection din yun ng ating pagsamba. Now, bakit ko yan sinasabi sa inyo? Kasi yun ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Bless the Lord always. Ngayon naman, ating titignan yung sa bahagi ng Bless the Lord always. Titignan natin ang Psalm 103. Kanina sabi sa inyo, kapag yung pagsamba natin tama, sigurado ko kasi it's not just enough for us to know the right, to worship the true God, but also to pray, to worship Him in the right manner. Kaya nga we are to worship Him in spirit and in truth. Kaya imposible makasamba tayo without our spirit being alive because of Jesus and being in the truth because Jesus is the truth. Kaya nga, hindi natin pwedeng ihiwalay yon. Ngayon naman, paano natin yung kahit anong panahon, yung bang kahit anong kalalagayan natin sa buhay, tayo ay laging nagpupuri at nagsumasamba sa Diyos. Sabi natin, we have to look at it, pag tinignan natin yung Psalm, just to make it parang easier, inward, upward, outward. Kanina umaga po, napanood ko po si Edric. Ganda nung kanyang paalala pa, hindi makalimutan Inward, samahan niyo po ako, sabayan niyo po ako, inward, upward, outward. Di ba? Okay. Lalo niyo, nung bata ako, may nakita kong kanta, meron akong natutunan kanyan. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward. Tatlo lang to Kaya pwede naman. I'm inward, upward, outward, happy all the time. Pwede naman yun Nasa sa atin naman yun. So if you want to be reminded always on how to bless the Lord at all times, regardless of circumstances, let us learn to inwardly remember what God has done and upwardly reflect on who God is and outward radiate worship. Remember, ito importante ito, inward. Remember what God has done. Kaya kung wala tayong personal encounter or experience ng Diyos, ang hirap nito. Kasi wala naman tayong aalalahanin. No? Kaya tandaan niyo yung worship, pagpapaalala sa atin ng ginawa ng Panginoon Diyos. Kung naalala po ninyo, ito po ay, titingnan natin ngayon doon po sa Psalm 103 verse 1. Yung word na bless, ang literal niyan, kasi barak, ganyan, barak. Ganyan. Ang ibig sabihin niyan is to kneel down, to worship, to celebrate, and to praise God. Kaya mapapansin ninyo sa ibang translation, praise the Lord. Yun ang gamit. Hindi bless, kundi praise the Lord. Kasi yun ang pwede ring translation. So, itong praise the Lord, mapapansin nyo, oh my soul, ano yun? Ano ibig sabihin na oh my soul? Ang ibig sabihin yan, all that is within me, bless His holy name. Sabi niya, para ma-worship mo siya, to bless the Lord, oh my soul, is to bless Him all that is within me. Lahat-lahat sa akin. Are you following? Tapos sabi niya, bless His holy name, referring to the Lord, meaning His reputation,
His glory, His standing. So bless His holy name. Talagang katangi-tanging pangalan. Huwag mo itong lalapas-tanganin. So nakuha ninyo. So balikan natin. Napansin niyo po ba, sino ang kinakausap niya dito? Sarili niya. Sabi niya, bless the Lord, oh my soul. Kasi pinapakita na, mapapansin nyo, kasi itong psalm na to, kanyari pa nagbabasa kayo ng psalm, mababasa nyo doon. This was when David ran from his son Absalom. May mababasa kayong ganyan. Sa Psalm 34, for example, this was when the Lord delivered David from the hand of the Philistines. Ganyan. May ganon. Ito, Psalm of David lang. Kasi mapapansin nyo sa Psalm 104, 105, 106, 107, wala na yon. Kasi it only shows na itong buong section na to, yung Psalm na yon magkakasama. Okay tayo? Pasensya na, medyo technical lang konti kasi tuturo ko sa inyo mamaya para ma-appreciate nyo paano ito mapapaliwanag. So, pag sabi niya gano'n, bless the Lord of my soul. So, hindi nila alam, marami scholars, hindi nila alam ano yung context behind kung bakit nasulat yung kanta. Pero isang naiisip ng mga scholars, ito yung mga panahon na siyempre, napatawad siya ng Panginoon mula nagkasala sa kay Bathsheba, pero mayroong mga pagkakataon na siyempre naaano rin siya yung nanunuyo dahil siyempre mahirap bumalik mahirap bumawi. Minsan, no, parang nagre-restore ka, pero once in a while, bumabalik ka doon sa pakiramdam na parang hindi ako makapagsamba. Hindi masama to remind ourselves, minsan kasi hindi natin mailaban hindi natin mailabas. You better worship the Lord. Oh my, all that is within me, you give your best. Kumakanta tayo, ibigay mo yung todo mo. Ibigay mo to, kausapin mo yung sarili mo. Now, look at this. Ngayon, itong isang line na to, ang tawag dyan, line, yung line na yan, may tawag dyan, may parallelism. Yung parallelism na yan, para maintindihan mo kung paano to gagawin na naman. Kasi it's not just enough for you. Bless the Lord, oh my soul. Ito yung karakusunod niyan. Bless the Lord, oh my soul. Umulit na naman. Para magawa mo ito, forget none of His benefits. Nakuha natin. Kasi habang kinakausap sarili mo, ano ka ba? Alalahanin mo lahat ng mga pagpapala na naranasan mo. Worship is our proper response to who God is. And look at the words, for what He has done. And our trust in what He will continue to do. Habang binigyan ka, tuturuan ka pa rin niya paano yun gagawin. Tuturuan ka ng Diyos sa bawat bahagi ng buhay mo, gagabayan ka niya. Kasi yun ang kanyang pangako Kaya kailangan mong paalala yun. Ngayon, whenever we say, forget none of His benefits, in other words, kasi parang double negative forget none. Di ba? Parang double negative. In other words, sa positive day na pagsasabi, remember God. Are you following? Yung word na remember, hindi yung remember na tinatry mo lang i-recollect yung mga ideas, mga pangyayari, mga blessing. Hindi ganun. It is a conscious, as in controlling consciousness, na kung saan yung pag-alala mo na apektuhan yung mga desisyon at ang yung mga planong gawin. Kaya tingnan niyo po, ano sabi niya rito? Pansin niyo, sabi niya, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, and forget none of His benefits. Look at the word. Who heals, who pardons all your iniquities. Kung hindi mo naintindihan yung how the Lord forgave us from all of our sins, past, present, and future, hindi natin maintindihan ang magpuri sa Diyos ng buong buo natin. Diba? Marami sa atin, we still believe that God accepts us and loves us because of our promise na, Lord, hindi na ako, magbabago na talaga ako. Hindi totoo yan. Because God deals with that not according to our promises, but according to His promise. Not according to what we are doing, but based on what He did. Are you following? Kaya nga, yung mga tao, hindi lang ma-worship si God kasi wala silang ganong experience. They thought, hindi, kaya ako maliligtas kasi pinaghirapan ko ito Ako nagtrabaho nito, nagpakabait ako, no? Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Kasi lahat ng ating mga mabubuting gawa, parang basahan yan na marumi. Dahil sa standard ng Diyos, hindi tayo aabot. No, hindi lang yun. Who heals all your diseases. Pinapaalala ng sarili niya, naalala mo. Pati sa mga sakit mo, pinagaling ka ng Diyos.
Naalala mo, pinagaling ka sa emotional problem mo, pinagaling ka ng Lord sa physical problem mo, sa mental problem mo, pinagaling ka ng Diyos. Do you still remember that? Parang pinapaalala niya sarili niya. Forget none of His benefits. Yan ba'y pangako ng Diyos sa pagagalingin tayo sa lahat ng sakit natin? Hindi. Kasi hindi naman lahat, yung aging, hindi naman sakit din yan eh. Kaya lahat tayo tumatanda. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong sa kanya, hindi ka ba tumatanda? Naku, ang laki na ng tinanda niyan. Nung bata dati yan, ang lit-lit niyan eh. Pero ngayon, tingnan mo, ang bilis ng panahon, parang, di ba? Pag-isipan nyo, lahat tayo, kaya tayo tumatanda, part yun ng sickness. Hello? Ano yung heal na yan? Kasi, because of His stripes, God promised us a glorified body that when we die, and when He comes back, He will give us a glorified body that will never get sick anymore for eternity. Wow! Wala ng pimples, wala ng mga blackheads, wala ng ganun. Wala ng mga white hair na ganyan. Hindi mo na problema mag-dying. Bakit? Kasi bibigay na sa iyo ng Diyos kung ano yung best part ng pagkatao mo nang wala kang sakit at your peak. Ayos ba yan? Nakuha? Yun ang sinasabi niya, alam mo ba yun? At hindi lang yun, tingnan nyo, who redeems your life from the pit. Nabalikan natin si David. Si David dyan ha, remember, naalala mo, pinatawad tayo ng Diyos, patay na dapat ako. Kay Bathsheba pa lang, kay Uriah, naku, stone to death ako, but God forgave me. Ano ka ba? Sakit, ang dami kong sakit. Sa digmaan pa lang, but God protected me. From the pit, He redeems my life from the pit. You remember? Ang dami ko, muntik na ako mapatay. Nung nandun ako sa Filisteo, niligtas ako ng Diyos. Ilang beses akong hinabol ni Saulo. Pero niligtas ako ng Diyos. From the pit, He delivered me. Ilang beses ako nakaharap ako ng leon, nag-aano pala ako, naalala nyo, nagpapastol ako ng tupa ng tatay ko. Hinarap ko yung leon, but the Lord delivered me. Hinarap ko si Goliath, the Lord delivered me. Na pag nagsabi niya, and who crowns you with loving kindness and compassion. Sobrang minahal ako ng Diyos, and who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Do you still remember? Sino ka ba naman? Pastol ka lang eh. Ng tupa, ngayon hari na ako. Let's praise the Lord. All that is within me. Grabing ginawa sa akin ng Diyos. Napag-isipan niyo mabuti sa atin. Nung mga sanggol tayo, wala naman tayong kakayanang mabuhay eh. But God provided us parents. God provided us relatives to take care of us. God provided us everything that we needed. And now look at us, ang lalaki na natin. Yung iba nga, sobrang laki na. Because God never failed in protecting us. He made our lives as in granted us good things in our lives. Pag-isipan nyo, ano mga good things na nararanasan nyo sa buhay? Sabi ng Lord, remind yourself. Amen po? Now, tingnan nyo po ito kung bakit napaka-importante. Alam nyo, minsan, sa dami nating problema, alam nyo, nahihiya pa tayo lumapit sa Diyos, no? Parang minsan, Lord, wala na akong malapitan. Nahihiya ako eh. Hindi mo naintindihan. Sabi ng Bible, for while we were enemies, we were what? Reconciled to God through the death of His Son. Much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Now, pag-isipan nyo mabuti. Ba't tayo na-reconcile kay God? Hindi dahil sa pangako natin, hindi dahil mabait tayo. Ang sabi niya, ang tawag sa atin, enemies of God. And we were reconciled because of Jesus. Tama ba? Now, tuloy pa tayo. Sabi niya, and not only this, but we also celebrate in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Now, minsan, sa dami nating mga kahinaan, nagkasala tayo, tas nahiya tayo ngayon sa Lord kasi siguro consequence ng mga pagkakamali ko, talagang kailangan kong pagdaanan to, talagang sorry na lang. No. Lumapit ka kay God. Bakit ka lalapit kay God? Wala namang tutulong sa iba kundi siya eh. Na bakit? Unang-una, minahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa mahal natin siya. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil sa nangako tayo sa Diyos na hindi na tayo maggagawa ng masama. Sabi ng Diyos, I love you because, you love me not because this is love, because I first loved you. Okay ba yan? Walang qualification, minahal kita. Paano kung di kita mahalin? Wala naman ako magagawa, siyempre. Kasi parang ganito yan, kung nanliligaw yan, at sabi niya, I love you, pangangakuha mo, at sabi niya, ayoko, friends lang tayo. Ngayon, pag sinabi niya, tututukan ka ng kutsilyo, hindi, kailangan mahalin mo ako. Hindi pagmamahal yan, tama? Ganun si God, hindi ka naman niya pipilitin eh.
Kanya lang, obviously, dahil tinanggihan mo yung pagmamahal niya, hindi mo mararanasan yung totoo niyang pagmamahal. Are you following? But now that you have accepted it, sinabi mo, tinanggap ko yan. I know that I was reconciled with God because of Jesus. Hallelujah. Anong isasabi ng Lord? What shall we say then to these things? If God is for us, who is against us? May naninira sa'yo, may problema ka, dahil mo pinagdadaanan, feeling mo everything is against you, then remember this, you were reconciled with God. Forget none of His benefits. He died for you. Because of His death, you were reconciled to His Father. Hello? Andyan pa kayo? Ba't ka matatakot lumapit kay God? Lumapit ka na. Sabi niya, He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, sabi niya, how will He not also with Him freely give us all things? Lahat ng bagay na kailangan mo, kailangan nakakabuti sa'yo, bakit ipagkakait niya sa'yo? Hindi niya nga pinagkait ang sarili niyang anak. So ano pang kinakatakutan natin? Kaya sabihin mo sa kaluluwa mo, huy, magpuri ka sa Panginoon Diyos. Kung natatakot ka dahil ang dami mong pagkakamali, lumapit ka sa Kanya because He loves us, not because of our love for Him, but because of His love for us. Are you following? Importante ang paalala natin kasi ang dali nating makalimot. Kasi akala natin, God accepted us because of our goodness. No, it is because He is good all the time. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, don't forget this. God loves you. Okay? And hindi yan magbabago, hindi dahil sa nagbago ka. Hindi yan magbabago lang, hindi siya nagbabago. Ngayon, ang pangalawang bagay is upward. Kasi lahat ng yon parang isarap isipin, no? Wow, si Lord, yung ano ko talagang parang pupurihin ko siya. Pero dahil ang dami ko nabing pakinabang, pero hindi lang yun eh. But because of who He is, napansin nyo? Tingnan nyo po. Yung susunod na mga talata, ito po ang makikita natin. Now, alam nyo, ang ganda doon sa poetry ng Hebrew, sila po ay laging parallel. At yung parallel, I said, bisan, ito ang paliwanag. No? Pinapakita niya dalawang picture para maintindihan natin lalo. And they were in chiastic formation, structure. Yung chiastic structure, para nagmi-mirroring. Kunyari, kung itong line na to, tsaka yung dulo, magmi-mirror sila sa isa't isa. Pag nag-mirror ka, usually, siyempre, kung ito nakikita mo, parang yung side na to, parang opposite siya, in a sense, pag nakaharap ka. Di ba? Kung ito, kunyari, nakaganyan ka, ang nakikita mo, ito katapat. Pero pag tumalikod ka, nasa kabila na siya. Tama ba? Nakuha ninyo? So, para kaya yung last week, kung naalala nyo, sa Psalm 139, di ba? You have searched me and known me. Parang parang pinapakita niya, nakakainis yun eh. Na parang kilalang-kilala mo ako. Tapos biglang pagdating mo doon sa dulo, search me, O God, and know my heart. Ano, baliktad na. Kasi, ibig sabihin, nagkaroon na ng mirroring na, wow, I'm now enjoying every knowledge you have about me. Nakuha? Kasi nagmi-mirror na. Same thing dito. Kaya pasin niyo, yung 6 and 7, pinapakita kung sino si God. As you are worshiping Him, looking upward, desiring God. Ano ulit? Sabi niya, inward, upward. Sabi, para hindi kayo matulog. Inward, upward. Tama? Yan. Kaya mag-worship ka, Lord, naalala mo, Lord, mga blessing mo sa akin. Lord, purihin ka. Diba? Kaya parang remind Him of who He is. Now, ano yan? Sa 6 and 7, pinapakitang the Lord is judge. He is full of justice. Tapos, pero katapat noon, He is merciful. 8 and 10. Tapos yung pinakagitna nila is full of loving kindness. Later on, papakita ko sa inyo. Then, yung compassion niya, pero kahit compassionate siya, He still rules. Are you following? Na para maintindihan ninyo yung balancing pagtingin. Hindi yung parang, God is loving, puro love, love, love. To the point na kahit anong gawin ko, okay lang. Hindi totoo yun. Kasi kung loving siya, hindi niya ako hahayaang gumawa ng bagay na makakasira sa sarili ko. Sino dito mga magulang? Kayo ba, pagka nakita niyo anak niyo gumagawa ng bagay na makakasira sa kanila, hayaan niyo na lang? Bakit? Mahal niyo anak niyo eh. Ayaw niyo silang masira. Ngayon, kung papabayaan mo yung anak mo, hindi mo sila mahal. Tama? So, ganun din sa Diyos. Kailangan may balance yun. Tingnan natin. Tingnan ninyo, halimbawa, etong justice. Tingnan niyo yung verse 6. The Lord performs what? Righteous deeds and judgment for all who are oppressed. Parang sinasabi niya, ini-encourage siya, inaapi ka, huwag kang mag-alala. I will also bring judgment.
Huwag kang magalala, I am still God who will do righteous deeds. Okay ba yan? Hindi ako nagkakamali. Now, ito pa, sa verse 7, He made known His ways to Moses. He is asked to the sons of Israel. Hindi mo ba naalala how the Lord protected you when you were being oppressed under Egypt? How I delivered you from them? How I judged them with so many plagues? Kasi parang sinasabi niya, I know that. Ngayon, tayo rin, somehow, wag natin kakalimutan that our God is a God of justice. God is offering us pardon. Yung pardon na yon, binigay niya sa atin. Paano niya ginawa? Tingnan nyo, yung balanse ng kanyang hustisya at ng kanyang awa. So sabi niya, the Lord is compassionate, gracious, slow to anger, abounding in loving kindness. Yung sa kalang translation, your mercy. Yung sabihin ng mercy, yung karapat dapat sa'yo, hindi mo binigay. Hindi niya binigay. Yung grace naman, yung hindi karapat dapat sa'yo, binigay niya. Okay, man? So, nakukuha natin. So, ito siya ngayon. Sabi niya, wow, ang grabe to, grace is slow to anger. Hindi siya agad nagagalit. Tuloy tayo. And He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Hindi parang, uulit-ulit. Naalala mo kahapon, ginawa mo yan. Ikaw, akala mo, hindi ko na kakalimutan, ha? Nakakainin tayo habang naglalakad ko, oo nga po. Na parang hinahabol-habol ka ng kasalanan. Parang, hindi ko to kaya. Pero hindi, si God, He will not do that. Bakit? Hindi nagpapagala. He has not dealt with us according to our sins to reward, according to our iniquities. Alam na alam ni David, bakit kamo? Kasi dapat stone to death na ako dahil kay Bathsheba may Uriah pa. Wala na akong pag-asa, hindi na ako dapat maging hari. Dedo na talaga dapat ako. Tama? Sorry salitang kalye. Ano ba yung, patay na dapat ako. Sorry, lumabalik yung aking pagkakaling tao. Kasi Jari Bote boy ako dati. So, parang, what? Ito na Oo, yan ang ating Panginoon. Pero, pag-isipan niyo mabuti, si God, ginawa niya lahat yon kasi meron siyang ginawang aksyon. At meron siyang gagawing aksyon na hindi pa nakikita ni David, na experience na niya, pero ito, pinapaliwanag na ng Diyos in advance sa kanya. Paano? Being the righteous judge, knowing also our limitations. Alam din niya yung ating mga hina at kakulangan. Pinrophesy niya na yung gagawin niya. Sinabi niya na in advance. Sa Isaiah 53, itong sabi niya, He was pierced through. Talaga yan. For our transgressions, yung ating rebellion. He was crushed for our iniquities, sa ating mga kawalan ng pagtatrato ng maayos. Sobrang nating kasamaan, hindi sumusunod sa kaususan, sa kalooban ng Diyos. The chastening for our well-being fell upon Him. Yung lahat ng dapat na hustisya dahil sa ating mga kamalian, kasamaan, at nailagay kay Jesus. Nakuha ninyo? Kaya itong sabi, tingnan nyo, He made Him who knew no sin to be the sin on our behalf. Sa halip na tayo, pinrophesy na in advance, sinasabi niya si Jesus yun, kukuha ng lahat ng ating kaparusahan. So that we might become the righteousness of God in Him. Nang sa gayon, yung katwiran ng Diyos, nasa atin na. Wow! Para sinasabi niya, wala na, hindi na ibibilang laban sa'yo yung kasalanan, yung kasamaan mo. Pero hindi automatic yan, ha? Tingnan niyo bakit. Ito, sabi ni Jesus, dahil dito, sabi ni Jesus, not even the Father judges, hindi na ang tatay niya ang maghuhusga. But He has given all judgment to the Son. Binigay na sa anak kay Jesus. Upang ang lahat ng parangal sa anak ay dapat kapareho ng pagpaparangal sa Ama. As we worship God, dapat ganun din ang ating pagpaparangal sa anak. Okay? He who does not honor the Son, pag hindi mo pinarangalan yung anak, hindi mo rin pinararangalan ang Ama na nagpadala sa Kanya. Now, anong ibig sabihin yan? Ito si Jesus. Balik tayo sa sinabi ni Jesus. Yung mga nananampalataya sa akin na ako yung nagbayad ng kasalanan nila, hindi na mahatulan. Pero yung mga hindi naniniwala, nahatulan na. Dahil hindi sila naniwala sa pangalan ng kaisa-isang anak ng Diyos. Now, this is the point.
Kapag tinanggap mo si Jesus, you are saying, Lord, I will honor you. I will worship you. Are you following? Pero, pag tinanggihan mo siya na siya yung naging kabayaran ng ating kasalanan, ibig sabihin, ay nahatulan ka na. Balik ka sa dati mong kalalagayan. You are doomed to eternal punishment. May utang ka naman talaga eh. Nakuha po? Yun ang sinasabi niya rito. Now, balik tayo dito. Balik tayo sa Psalm 130. Sabi niya, just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Wow! Ito ngayon, hindi na lang siya parang Diyos. It is now a father and son relationship. Anong ibig sabihin? Tingnan niyo yung word, who fear Him. Ibig sabihin ng fear Him, you revere Him, you respect Him. Hindi yung pagtatrato natin sa mga tatay natin, wala tayong galang. Pero ito talagang sobrang galang natin sa tatay natin, sa Panginoon Diyos, dahil talagang ginagalang siya. Paano naging nangyari yun? Anong klase yun? Ito yun. Yung relationship natin sa Diyos, ito po ay covenantal relationship. Sabi niya, but as many as receive Him, referring to Jesus, to them, He gave the right to become children of God. Kasi marami tumanggi kay Jesus. Hindi na tinatanggap. Ayun na si Jesus. I would rather do this. I will follow my religion. I will follow what other teachers are telling me to do. But not si Jesus. Nakuha? And sabi niya, but to them who receive Jesus, ano sabi niya? He gave them the right to become children of God. Sabi niya, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Now, tingnan niyo po yung remember siya. To those who keep His covenant, remember His precepts to do them. Make covenant. Ganito yan. Tayo, nung lahat tayo sabihin, lahat man tayo anak ng Diyos kasi ginawa niya tayo. Yan. Ang being father, hindi lang yung progenitor. Hindi lang yung, galing ka sa akin. Hindi lang ganon. Kung manonood kayo ng mga drama, di ba? Ano sabi nila? You've never been a father to me. Narinig niyo na ba yung mga ganun drama? Hindi ka naman naging tatay sa akin eh. Nasaan ka nang kailangan kita? Yan, di ba? So, anong ibig sabihin? Yung pagiging tatay has a relationship. Hello? Nandun yung presence. Andun yung ugnayan. Alright? Now, ang relationship natin sa Diyos, hindi lang yung tayo, okay, anak kita. Hindi. It was an adopted covenant. Kaya ang tawag sa atin, adopted sons of God. Si Jesus, tinanggi niya para tayo ay tanggapin. Yun ang pinambayad niya. Ngayon, ulitin ko pwede ka na magpaampon, pwede hindi eh. Kung ayaw, ayoko dyan. Wala tayong magagawa. Pero for those who accepted Jesus, sabi niya, tinatanggap ko yung kabayaran, sige, papampon ako. Make covenant kayo ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, the Spirit of God testifies to your spirit that you are a child of God. Okay? Ang sarap doon, nung anak ka na, may covenant ng Panginoon, meron siyang tinalaga, kaya kahit ano mangyari, hindi kanya pwedeng bitawan. Okay ba yan? Di ba? Paano naman magpupuri sa Panginoon yan? Tuloy tayo. Ang sabi niya dito, for He Himself knows our frame, He is mindful that we are but dust. Kasi bakit niya sinasabi yun? Lord, paano ko magkamali ako? Mahina ako eh. Alam ko. I know your frame. You're but dust. Alam kong mahina ka. Alam ko yun. Hindi ko naman tinanggap kita dahil malakas ka eh. Tinanggap kita dahil gusto kita. Period. Now, ikaw na yun kung tatanggapin mo rin yung pagtanggap ko sa iyo o hindi. But I know you. I know your framework. I know your weakness. Hindi magbabago yung isip ko sa iyo. As long as you have covenanted yourself to me that you will follow me and I'm your father, hindi kita itatanggi at hindi kita iiwan. Grabe yun Hello? Napapansin nyo ba? Minsan kaya tayo ayaw lumapit sa Diyos, feeling natin, hindi pa ako ready. Kasi baka magkamali lang ako, nakakaya kay God. Kasi nga, nakaasa ka sa sarili mo, hindi ka na pumapasok sa covenant relationship sa Diyos para ipamuhay mo ito. Nandiyan pa kayo? Okay, tuloy tayo Sabi niya, kaya tinan nyo, kaya yung loving kindness niya, hindi yan nakabatay sa atin. Nakabatay yan sa Kanya. Now, tuloy tayo. Ito, bahagi na ito, tinan nyo. For as high, tinan nyo yung pangako niya sa 11, yung pinaka-loving kindness. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear Him. Those who accepted Him as in with reverential fear, reverential relationship as father and son. As far as the east is from the west,
Saan ho nanggagaling yung pukang liwayway? Sa east. Tapos saan siya magtatakip silim? Sa west. Paano sila magtatagpo? Hindi sila magtatagpo. Pag pumunta ka ng north, titigil ka bago ka bumalik ulit papuntang south. Pero pag pumunta ka ng east, papunta ka west, pagdating mo sa west, papunta ka ulit sa east, papunta ka na sa west. Walang tigil yun. It is one way of saying, my love for you, my covenant for you, is forever. Kaya naman, sabi ng Lord, tingnan nyo, grabe, just as the Father's compassion is so the Lord has compassion on those who fear Him. Yung awa niya, yung pagmamahal niya. Bakit? As for man, his days are like grass. Kasi alam ko naman, maikli lang ang buhay niyo dito. Para lang kayong bulaklak, you flourish. Pero ito, sabi niya, and when the wind passed over it, it's no more. And its place acknowledges it's no longer. Para sabi niya, kahit nga yung pakatawan lupa ninyo, nawawala Sandali lang. Pero, but the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Ganyan-ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin. Talagang inako niya. Kaya nga, grabe, kahit na siya pa yung nagro-rule, sabi niya, the Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over them. Kung ganyan yung ating nararanasan sa Diyos, for sure, hindi mo pwedeng ipagtanggi na yung pagsamba mo, sabihin mo sa iba, come on, sumama kayo sa amin. You just don't understand the God we're serving. He is different from what you thought about Him. He's different from what you're thinking about my God. My God is so loving and so caring, and He is the God you're looking for. Kaya maraming tao, ayaw ang Diyos dahil mali ang kanilang konsepto sa Diyos. Pero yung Diyos na kilala ko, yun ang Diyos na kailangan ng maraming tao. Naunawaan? Kasi sabi niya, kaya kailangan mo. Kaya naman, itong si David, nung nagsimula na siyang makita niya to, ano sabi niya? Bless the Lord, you His angels. Hindi na lang sarili kausap. Kayong mga angel, samahan niyo ako sa pagsamba. You see, mighty in strength to perform His word, obeying His word, the voice of His word. Halika na kayo, sumamba tayo sa Panginoon Diyos. Hindi lang yan, sabi niya, bless the Lord, all you His hosts, you who serve Him, doing His will. Lahat ng mga naniniwala sa Kanya, lahat na sumusunod sa Kanya, halika at sumamba tayo sa Panginoon Diyos. Hindi niya mapigilan. Bakit sobrang niya naalala lahat ang kabutihan ng Panginoon? It's beyond words to describe. But to shout and tell everybody, come, let's worship Him together. Now, ito pang nakakatawa, sabi ganoon, and bless the Lord all you works of His. Kahit hindi ka sumusunod sa Kanya, kang nilikha ka ng Diyos, halika, sumamba ka rin. Sumamba ka rin kasi in all places of His dominion, bless the Lord, oh my soul. Alam niyo kung bakit? Because one day, maiintindihan mo kung bakit. Kasi one day, sa lahat ng lugar after these things, I look and behold, great multitude which no one could count from every nation and all tribes and all peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes and palm branches were in their hands. And they cry out with a loud voice saying, salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. At biglang sabi niya, and all the angels were standing, pati mga anghel. And around the throne and around the elders and 4 living creatures, they fell on their faces before the throne and worship God. Lahat sumasamba. And here's the blessing. For this reason, they are before the throne of God. They serve Him day and night in His temple. Kung dito pa lang tinatamad ka na, how can you survive eternity? Where we will be serving God day and night. And He who sits on the throne will spread His tabernacle over them. They will hunger no longer. Hindi na magugutom, hindi na mauuhaw, hindi na masasaktan sa init ng araw. At sabi niya ganun, sabi niya, for the Lamb is the center of the throne, will be the shepherd, and will guide them to springs of the water of life, and God will wipe every tears from their eyes. May sakit ka? Umiiyak ka sa pain? Umiiyak ka sa kabiguan? Umiiyak ka sa mga sakit ng loob? I will wipe all your tears. Let us come and worship the Lord together. Di ba ang sarap? Yun ang ating Panginoon Diyos. Shall we all stand? And shall we just come to God in prayer? Mga kapatid, as we are standing,
Kayo lang nakakaalam if you have really accepted Jesus Christ into your life. The very reason why we are acceptable before the Lord. Talaga bang si Jesus ang Panginoon ng buhay mo? Talaga bang nasasabi mo, Lord, tinanggap ko po na kayo ang naparusahan para sa akin at tinatanggap ko yung pag-ibig ninyo. At Panginoong Diyos, tulungan mo po ako dahil natatakot po ako dahil mahina ako. Pero kinikilala kong kailangan kita at alam kong ikaw lamang ang sagot sa hinahanap ko dahil nais ko pong maging ayos sa Diyos. At Panginoon Hesus, salamat na kayo yung judge, pero kayo rin po ang namatay para sa kasalanan ko. Kapatid, kung yan ang totoong pagtanggap mo at pagkilala mo kay Jesus, na alam mo, Lord, ngayon kung gusto ko po i-confirm at tanggapin ang covenantal love mo na talagang masasabi kong tatay ko kayo dahil kay Jesus. Lord, nagpapakumbaba ako sa iyo. Kung yan ang puso mo, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. Yes, taas mo. Huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. Panginoon, I accept you as my Lord and my Savior. And Lord, help me to live according to your will, according to your plans. And Lord, help me to live with your love, knowing that you are mine, for you have accepted me as yours, as your own child. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, blessed Holy Spirit. Thank you, Lord. And kung pinag-pray mo yon to let Jesus to be your Lord, God heard your prayer. And God is giving you the right to become His child as He promised. Panginoon, I pray for those who prayed that prayer. I pray, Lord God, to empower them with your Holy Spirit and allow them to live and worship you, Father God. Lord God, with all of their hearts and with all of their being. And I pray not only for them, but for every family we represent, O God. Allow us, O God, to be reminded of all the blessings that we receive from you. And most especially, Father God, receiving you, Jesus, the very ultimate blessing of our lives. You alone, O God. You alone, O Jesus. Salamat po. And thank you that you even gave us your Holy Spirit that we may all live according to your grace, according to your love, and according to your purposes. Kaya naman, Panginoon Diyos, Lord, we have more than 10,000 reasons to worship you. So allow us to bless your name. Allow us to really honor your name. That in everything we do, we will do it with all of our hearts for you as our worship. Thank you, God. Protect everyone and bless every family we represent in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.